puso ko'y may kapanatagan, dahil alam kong ikaw ang dahilan. Kahit hindi ko makita plano. Hello everyone, ayan, good evening po and welcome back sa ating real life podcast tonight. So before we proceed, let us offer to God. Mag-offer po tayo ng ating papuri, pagsamba. Awitin natin itong pupurihin ka sa awit. Amen. Hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. O narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman.
sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Jesus, O Jesus, O Jesus. Sinabi po niya, Amen sa aming Diyos, sa iyo ang kapurihan. Hallelujah. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, O Jesus, O Jesus. Amen, amen, hallelujah. Yan po ang awitin, no? Pupurihin ka sa awit. Amen. Purihin po Diyos sa awitin na yan na patuloy po na ang Diyos ang ating maitaas at maitanghal, mapurihan, mapasalamatan sa ating buhay. So again, welcome po sa ating Global Harvest Goshen Ministry. Ano po, second episode ng ating pong pinag-uusapang Family Matters series, no? Yung ating episode 2 po ay mayroon pong title na Faith that keeps the family strong. Yan po yung pag-uusapan natin, no? Faith that keeps the family strong. Yan po. So ito po ang pong lingkod, Pastor Edric. Muli po na nagbabalik para dulutan tayo at magbahagi ng mga salita ng ating Panginoon for tonight. Okay, so ituloy natin itong ating pinag-uusapan, ano? Lahat tayo gusto po ng masayang pamilya, di ba? Amen. Gusto po natin ng masayang pamilya. Pero po sa totoo lang, hindi araw-araw masaya. Ano po? May mga panahon ng, alam niyo yun, sigawan, tampuhan, problema dito, problema doon sa pera, at minsan parang gusto mo na lang mapagod. Pero ito po ang totoo, ano po? Faith doesn't remove problems. It gives you strength to face them together. Amen. So pag-usapan natin ito, no? Episode 2 ng ating Family Matters series, Faith that keeps the family strong. So meron po akong istorya, no? Let's begin with this story. May kilala akong alam niyo, pamilya na dumaan sa
matinding pagsubok. Nawala ng trabaho si tatay, nagkasakit si nanay, at halos maghiwalay na sila dahil po sa sobrang stress. Pero imbis po na sumuko, nagsimula silang magdasal gabi-gabi. Simple lang, hawak-hawak kamay, umiiyak, humihingi ng tulong kay Lord, buong pamilya. Hindi biglang nawala ang problema, pero nagbago ang atmosphere po sa bahay. Nawala po ang takot, napalitan po ng peace, at ngayon sabi nila mas matatag kami kaysa ngayon kaysa dati. So ibig sabihin po, ang pananampalataya po ang nagtataguyod sa pamilya kapag lahat po ay bumibitaw. So ang ating pong reflection, scripture reflection dito sa ating pinag-uusapang Family Matters Series Episode 2, Faith That Keeps the Families Strong, ay mula po sa Psalms 121 verse 1. Sabi po dun, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Yan po sinasabi po sa Psalms 127 verse 1. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Sinasabi po ng talatang ito na kahit gaano tayo kasipag, katalino, kagaling magplano, kung wala si Lord sa gitna ng ginagawa natin, mauwi lang ito sa pagod na walang kabuluhan. Yung house na sinasabi po dito sa Psalms 127 verse 1, hindi lang literal na bahay. Ito po ay simbolo ng buhay, pamilya, o anumang bagay po na itinatayo natin. Kapag si Lord ang builder, ibig sabihin siya po ang nagbibigay ng direction, protection, at pagpapala. Amen? Pero kung tayo lang, sariling diskarte, sariling lakas, sariling timing, alam nyo, madalas nauubos tayo. Mapapansin mo, kahit kumpleto sa material na bagay naman, kung walang presensya ni Lord, parang may kulang pa rin. So in the context of our family, ang pamilya po na si Lord ang sentro ay matatag kahit may bagyo, pero ang pamilyang umaasa lang sa sariling galing o pera, kakayahan, madaling matumba kapag may problema. Parang bahay na walang matibay na pundasyon, kunting lindol, guguho. Pero kapag si God ang pundasyon, alam nyo, kahit anong yugyog, nananatiling buo. Kaya hindi po sapat na magtayo ng bahay. Dapat si Lord ang magpapatatag nito. Faith doesn't replace hard work. It gives your work purpose and strength. Ibig sabihin po, kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka kagaling, kung wala si Lord sa gitna ng tahanan, mauubos ka rin. Pero kapag siya ang sentro, kahit maliit lang ang bahay, puno ng presensya niya, at yun ang tunay na tinatawag na strong family, hindi dahil perfect, kundi dahil anchored by God. Amen? So, tandaan natin, ang pamilya po ay hindi nagiging matatag dahil sa kakayahan ng tao, kundi sa katapatan ng Diyos. Amen? Hindi dahil sa laki ng bahay, kundi dahil sa laki ng pananampalataya. Kahit anong pagsubok po ang dumating, problema sa pera, hindi pagkakaunawaan o sakit, kapag si Lord ang sentro, laging may pag-asa. Faith doesn't make everything easy, pero it makes everything possible. Amen? So, let us declare, sabihin natin ito sa ating buhay, sa ating pamilya. Sabihin mo ito sa puso mo ngayon, Lord, Lord, Ikaw ang pundasyon ng aming tahanan. Sa iyo namin itinatayo ang aming pamilya. Hindi kami matitinag kasi Ikaw ang aming sandigan. We choose to trust You always. Amen? So, magandang sabihin mo yan, Declare natin po yan yung sinabi po natin. Panahon na tayo po ay pamilya natin sinusubok. So, yan po ang sekreto ng matatag na pamilya, Hindi lakas ng loob, kundi lalim ng pananampalataya. Let's keep building our homes with faith, love, and grace. At yung po sinasabing buuin natin, maranasan natin, let's keep building our homes with the fruit of the Spirit. Faith, hope, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yan po, buuin natin yan sa ating tahanan. Now, what is the connection itong ating pong pinag-uusapang Family Matters series about
faith that keeps the family strong sa gitna ng konteksto ng ating pong kalagayan ng ating bansa. So alam natin po, ang ating bansang Pilipinas ngayon ay dumadaan sa maraming uri ng krisis. May krisis sa ekonomiya, krisis sa tiwala, at minsan pati sa loob ng tahanan, krisis sa pag-asa. Marami po ang pagod, nag-aaway, at nagkawatak-watak. Hindi lang bilang bansa, kundi bilang pamilya. Pero kung iniisipin po ninyo, ang lakas ng isang bansa ay nagsisimula sa lakas ng bawat pamilya. Amen, no? So, kung ang bawat tahanan ay muling babalik kay Lord, kung ang mga magulang ay muling magtitiwala sa Kanya, at ang mga anak ay matututong manalangin, unti-unting gagaling ang sugat ng lipunan. Ano po? Hindi natin kayang ayusin agad ang buong bansa. Pero po, pwede nating ayusin ang pamilya na nasa harap natin. Tama po? At kapag si God ang sentro ng bawat tahanan, unti-unting magiging matatag din ang buong sambahayan. So, revival in the nation begins with revival in the home. Amen? Kapag ang mga pamilya ay bumalik sa pananampalataya, babangon din po ang ating bayan. Kaya kung gusto mong makatulong sa pagbabago ng Pilipinas, magsimula ka sa sarili mong tahanan. Pagtibayin mo ang pananampalataya ng pamilya mo at hayaan mong makita ng buong mundo ang liwanag ng Kristo sa inyong bahay. So ano po ang application natin? Kung gusto mong maging matatag ang pamilya mo, start here. Pray together, kahit maikse lang bago matulog. Worship together, kahit isang song lang every Sunday morning. And trust God together, kahit na di mo pa alam kung anong susunod na hakbang, no? Faith grows best sa tahanan na sabay-sabay umaasa kay Lord. Sige po, at sa ganyang diwa, tayo po ay samahan po ninyo ako sa ating panalangin. Panginoon, salamat dahil ikaw ang tunay na